Ako si Luna Ilaya at bumabalik tayo sa kwento ni Hana, isang dalagang piniling manirahan sa lumang gusali sa tabi ng universidad. Sa nakaraang yugto, ginambala siya ng isang panaginip. Pero ngayong gabi, hindi panaginip ang maririnig niya. Ito na ang episode 2 ng Alas 3. Ang Katok. Kinabukasan, mabigat pa rin ang pakiramdam ng ulo ko. Siguro dahil nagising ako ng 10 oras ng gabi. Mamaya pa ang klase ko sa universidad. Alas 10. Pero sa sanay kong katawan, alas 6 pa lang ay nagising na ako. Kailangan ko rin magbayad ng renta ngayon. Kaya kahit tinatamad pa akong bumangon, napilitan ako maganda ng agahan, maligo at magbihis. Pagkababa ko, tumiretso ako sa kwarto ni Aling Berta, ang mayari ng lumang gusali na kasalukuyan kong tinutuluyan. Aling Berta! Saglit lang. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at pumungad sa akin ang Ali na may kulot na buhok na may halong puti. Oh, ikaw pala na. Ano atin? Magbabayad na po ako ng renta. Sabay abot ng 3,000. Kumiti sa akin si Aling Berta at tinanggap ang inabot kong pera. Salamat dito, Hana. Walang anuman po. Tumalikod na ako at naglakad papuntang gate. Nang makalakad na ako ng ilang distansya, napalingon ako sa gusaling tinutuluyan ko. Nalala ko tuloy nung una ko palang sinabi sa kaibigan kong si Tanya na dito ako titira. Nag-alala siya. May mga kwento-kwento sa klase namin at minsan ay napag-uusapan ng lumang gusali. Narinig ko sabi nila, may iba raw na nakikitira sa gusali na inuupahan ko. Nagsisimula pa lang daw ang pagtayo ng universidad namin ay nandun ng gusali. Kaya mas matanda pa ito sa school namin. Laking probinsya ako, kaya ang mga ganitong kwento-kwento ay hindi na bago sa akin. Kaya ay pinagkibit-balikat ko lang ito. Malapit ito sa universidad, mura pa. Hindi ako mahilig makihalubilo sa tao, kaya mas gusto kong mag-isa lang ako sa kwarto. Nataon naman na may bakante sa pinapaupahan ni Aling Berta at mura pa, kaya kinuha ko agad ito. Ayoko rin kasing masyadong gastusan pa ako ng mga magulang kong nasa probinsya. Hana! Napalingon ako. Si Tanya, ang kaibigan kong may mahabang buhok na laging naka-ponytail. Aga mo sabi niya. Maaga ka rin naman, sagot ko sabay tingin sa relo. 8:30 pa lang pala. Maingay sa boarding house namin kaya napaaga. Stay strong ka pa rin ba dun sa inuupahan mo? Wala kang planong lumipat? Bakit naman ako lilipat? Grabe ka. Ikaw lang ata ang estudyanteng nagpupumilit tumira dyan. Ang daming kwento. Kwento-kwento lang naman yun. Putol ko. Umiti siya. Pero kung gusto mong lumipat, sabihan mo lang ako. Sabay tayo maganap. Tumango ako. Nakagawian na naming tumambay muna sa library tuwing maaga kaming pareho. Kaya naglakad kami papunta roon. Kinagabihan, pagkatapos kong magapunan, ay isa-isa kong nilabas sa mga notebook mula sa aking bag. Maisay akong kailangang tapusin at sandamakmak ng mga assignments sa mga major subjects. Pinuksan ko ang pocket wifi at laptop ko at nagsimula na ako mag-research at gumawa ng essay. Tanging ang tunog ng keyboard ang maririnig sa maliit kong kwarto. At study lamp ko lang iniwan kong nakabukas. Di ko din maintindihan minsan. Pero pakiramdam ko, mas komportable ako pag medyo madilim ang paligid ko. 9 p.m. 10 p.m. 11 p.m.
Unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ko habang nakatutok sa screen. Nagising ako sa tunog ng lumang orasan. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Wala akong makita. Nakapatay na ang screen ng laptop ko. At sa tingin ko, pati disk lamp ko ay naubos na din ang battery. Nagpapungas-pungas ako at kinapa ang cellphone ko para tingnan ang oras. 3:00. Parang nagising ang utak ko nang meron akong narinig na ibang tunog. Tumako ang pansin ko sa pintuan ng aking silid. May kumakatok. Tumindig ang balahibo ko. Pakiramdam ko ay biglang lumamig ang buong paligid. Hindi ako gumalaw. Pwede akong sumigaw. Pero may makakarinig ba? Nasa ikalawang palapag ako. At di din ako sigurado kung may nagtitrip lang ng ganitong oras ng gabi. At nakalak naman ang pinto. Nagpatuloy ang pagkatok. Pero pagkatapos ng ilang minuto, ay tumigil na ito. At nakahinga ako ng maluwag. Inon ko ang flashlight ng cellphone ko. At iningatan kong lumakad nang hindi lumilikha ng tunog. Hanggang sa nakarating ako sa aking higaan. Mabilis akong umakyat sa kama at nagtalukbong ng kumot. Hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog. Pero bago ako tuluyang pumikit, naiwan sa akin ang tunog ng katok. Paulit-ulit. Tila ba may naghihintay sa kabilang panig ng pinto. Sa 3:00 ng umaga, nagsisimula ang hindi may paliwanag. At minsan, ang isang katok ay paalala na hindi ka nag-iisa. Ako si Luna Elaya at ito ang episode 2 ng 3:00. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-follow ang aming podcast. I-share ito sa iyong mga kaibigan at i-like ang page ni A.R. Malaya. Abangan ang susunod na yugto at tandaan, kung may kumatok sa kalagitnaan ng gabi, huwag agad bubuksan.